splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, hallelujah, Jesus. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
are good, and all will see how great is our God. Magandang araw sa inyo lahat. Ako na naman po muli ito, si Brother John ng Kayoke, Pananampalataya at Katotohanan, at hindi magsasawa na magbahagi ng salita ng Diyos. Another day, another blessing, good life na natatamasa natin sa Panginoon. Although ang iba sa atin ay may mga pagsubok, hindi naman mawala ang pagsubok sa buhay ng tao. Lahat po tayo ay mayroon tinatawag na ups and downs sa mga buhay natin. At matitigil lang yon kapag namatay na tayo. Yung ups and downs na yon. Either permanently, you will go up, or forever, you'll go down. Kaya naririto ako sa inyo ay upang bawat isa sa atin ay palakas natin. Kasi marami sa atin ngayon, kabilang na ako ron, katulad nyo ako, na kahit sa YouTube, kahit sa mga social media, makarinig ng salita ng Diyos. Alam ko na marami sa inyo na hindi na nagpupunta sa mga fellowship, bantulot na. Ibig sabihin, yung nagsawa na kayo kasi ganun at ganun na lang nakikita nyo at naririnig nyo, at walang pagbabago, kung ano man yon, ay kayo lang nakakaalam, parang dry and pero you're still looking for a solution, o na truth. Gaya ko, siguro kung ako tatanungin niya ganito. Nag-serve ako sa mga fellowship dyan sa Philippines. At nag-preach din ako ng gospel dyan. At I know ang mga hypocrite na pastors and tawag rito con arts na pastors. Yung mga religion especially, mga religious leaders na yan. Ayun ang katotohanan eh. Yung iba sa inyo sinasabi, ay, naninira to. Hindi. Kapag isang taong sira na, hindi mo pwedeng sirain, you just exposing them. Ayun ho yun. At hindi ako ugaling manira ako ng tao. Exposing them, kumbaga sa produkto, halimbawa, yung gitara na lang na ginamit ko, yan ay Yamaha. In-order ko yan. Bago ko orderin yan, tinitignan ko muna yung mga na-experience ng mga tao dyan sa pag-play nila. Yung mga tinatawag na kung ito ay 5-star o 4-star o 1-star lang, ay nakikinig ako sa kanila. O binabasa ko yung comments nila, yung mga binibigay nilang kung ano man yung na-experience nila. Ganon din ako. Yung mga na-experience ko rin sa iba, maraming ganyan, na you won't gonna know the truth. Kasi nga, if you are a truth seeker, napunta ka doon sa mga kawalangyaan ang ginagawa sa loob ng fellowship nila, yung mga nasa church building. Ay, yung mga pastor na nakikita nyo na hooligans, ang tawag sa atin dito, mga con arts, mga rascals, yung mga mongrels, yung mga parang asong ligaw. Ganun ho talaga eh. Kaya, ang ginawa ko, I just separated sa ganun. Kasi sa Biblia, wala naman sinasabi na ikay umatin sa ganito. Yung sinasabi kasi nila sa Book of Hebrew na huwag nyo kakaligtaan ang pagdaulo sa mga pagtitipon na tulad ng ginagawa ng iba. Pagtitipon ng alin? Siyempre, noong mga panahon na yon, ang mga tao nagtitipon sa mga plaza. Hindi magkakakilala pero nagtitipon sila. Iba na ang panahon ngayon na we can gathered like sa internet o sa anumang mga bagay.
Hindi ko kayo inilalayo sa Diyos. Inilalayo ko kayo doon sa mga makasalanang preacher na yon naghahaman sa pera at hindi kayo dadalhin sa langit sapagkat they're bounded to hell kung ipanangangaral nila ay kakaiba. Tulad na sinasabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 3. Lalabas sa huling araw yung mga nangangaral na at ang mga tao, yung gusto lang nilang marinig, yung itching lang sa tenga lang nila. Mababasa niyo yan doon. Ang ipapangaral ko sa inyo, ang babahagi ko sa inyo ay ang gospel na dapat ipangaral na naririnig nyo is free of charge. Free of charge. Babasahin ko na ang gospel na dapat na naririnig ninyo ay free of charge from the beginning up to the end hanggang sa tayo mamatay. Free of charge. Walang kapalit. Walang anumang ibibigay doon sa nangangaral. That's what the Bible said. Ang sabi rito, Matthew chapter 10 verse 7 hanggang 10, babasahin ko. Jesus said, "And as you go, preach. At habang umahayo kayo, mangaral kayo," ang sabi niya sa mga alagad niya, "And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand." We have to preach about the kingdom, the king of that kingdom, and the heaven, which is all of the angels, the everlasting life, at yung mga saints, at yung mga na-save ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng Panginoon, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand, and then the last days. So, anong ipapangaral dapat natin? Kingdom. Kung ang kingdom ay nandun yung king. And then, kingdom of heaven, which is heaven, heavenly things. Lahat ng mga bagay, mysteries of heaven. And then, the last days, because the kingdom of heaven is at hand. Yung age, yung mga ages, yung mga panapanahon. At sa verse 8, sabi niya, while you're preaching the gospel, the kingdom of heaven, heal the sick. Meron tinatawag na miracles na susunod sa inyo. Cleanse the lepers. Raise the dead. Cast out demons. Ito ang binili ng Panginoon na nais kong i-share sa inyo. Freely you have received, freely give. Hinighlight ng Panginoon niya sa sinabi niya, freely you have received, freely give. Libre ninyong natanggapan ng alin? Ang alin? Ang salvation, ang wonders and miracles, ang ability to preach the gospel, at yung Espiritu ng Diyos na siyang napumupuspos sa inyo. All of this, you have been received from God free of charge. And ang sabi rito, if you receive it freely from God, you have to give it freely to others. Yung pangangaral ng gospel ay dapat ay free of charge. As in free. No money involved, no money talks. Kaya nga sabi nga naman kasabihan ng mga Pilipino na alam niyo, nababago daw yung ugali ng tao sa panahon ngayon when money talks. Halimbawa, may ginawang isang kalokohan yung isang tao para hindi siya mademanda o opera niya ng pera, and then money talks. Sa mga politician din, babaguhin natin yung batas. Wag nating gagawin ito because merong nagle-levy. Levy ang tawag doon. Nagle-levy sa mga Malacanang o sa White House para may pera, merong pabor. So sila, nababago yung decision nila. Money talks. But the Bible says, there's no such thing as money talks. Sinabi ng Panginoon, whether you go to the left, you go to the right, you go to the east, south, west, north. And sabi, if you preach the gospel, freely you have received, freely give. Si Jesus ang may sabi nito. At sabi niya sa verse 9, ito pa sinasabi sa verse 9, sa Matthew chapter 10, verse 9, provide neither gold nor silver nor copper in your money belts. Wala kayong dala-dala. Ibig sabihin,
never attempt to bring any credit cards, any wallet, any bank accounts with you. Dahil anong mangyayari? Kapag ganun ang ginawa ninyo, ay hindi kingdom ng Panginoon yung pangangaral ninyo, kundi it's all about money. Money talks. Ang sabi ng verse 10, nor bag for your journey. Huwag kang magdadala nito while you preaching the kingdom of heaven is at hand. Do not think about gold, silver, copper in your money belt. Nung panahon din, merong money belt yung parang sa atin yung mga nagtitinda sa palengke, di ba? Meron dito, binubuksan na ganun. Ganun ang money belt din nun. Doon nakuha yun. Tsaka yung bag din na ano. Yun ang ginagamit ng mga tao. No? Sabi, pag mangangaral kayo, don't bring of this. Para ang mga tao, makita nila na ang sinasabi mong kingdom is at hand ay tunay na ang Diyos sa pamamagitan mo na ginagamit ng Diyos, ito talaga ang makita. At ang sabi rito, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng tunics, yung mga damit. Yung mga magagarang damit, yung mga nakatodo o necktie, Amerikana, para mapuna kayo na, yung mga preacher na yun, para mapuna na katiwa-tiwala. Alam ninyo, ang con arts, they don't wear yung mga gusgusin, yung mga pangmahirap. Hindi sila makakapag-scam kasi nga, lalayuan sila. Kinakailangan mag-busy sila ng magagara. At ang pananalita nila ay animo CEO ng isang company. At basta marami silang mga pampront sa sarili nila. Sabi ng mga naloko ay ang galing nilang manalita kaya na inganyo kami mag-invest sa kanya kasi kala namin totoo kasi nagtiwala naman kami kasi sa Facebook lang nakilala. Nagtiwala agad. So, nagtiwala naman kami. Parang ganito yan Nagtiwala naman kami kasi inimbentahan kami sa church. Ang laki naman ng church nila. Yun, may mga banda, may mga nagsasasayaw sa gitna, yung mga kumakalembang, yung mga umiikot-ikot. Akala mo yung nagpo-pole dancing na. Basta mayroong mga tambourine nung araw, wala yun, sasabihin ko sa inyo. Alam ko kung sino mga nagpauso sa Pilipinas, kung sino mga simbahan o fellowship nagpauso nun. Natatandaan yung uso yung Japayuki, di ba, na terminology? Yung mga nagja-Japan, nagsasayaw cultural dancing, they incorporated it. Yung ginagawa ng nagja-Japayuki, yung mga Japayuki. Doon na uso yan. Kailan na uso yan? Early 1980s. Yung ginagawa. Nung dati, wala yan. Ngayon, nakita nila na uso yung Japayuki nun Yung mga ganon, yung mga nagsasayaw, Japayuki ang tawag. Na merong cultural dancing. And then, etong mga gahaman na preacher, why don't we dance ministry? Kasi sina Miriam daw sa Old Testament. Actually, no. Hindi ho talaga. Doon na uso. Yung dati, wala talaga. Ang preaching noon is very solemn. Noon, very solemn. And then, unti-unti nang pinapasok ng mga demonyong pastor na they're not supposed to be there. They're agents of Satan. For sure. 100%. And then, I realized na syempre, noong mga panahon na yun, buhay na ako nun. Bata pa ako nun, pero ginagamitan ko ng utak. Tsaka nag-o-observe ako. Marami ako nakita sa mga ganon, yung mga preacher na I felt it in my heart na there's evil in their lives, in their heart. At yung mga pananamit nila, saan nanggagaling yung mga magagandang damit nila, sa mga binibigay ng mga tao, sa mga nasasabi nilang nilalangisan nila para makuha nila yung gusto nila. So, darating din tayo dun sa pangangaral ko na yon na bakit nangyayari yung ganon. So, dito, sabi ng Panginoon, wag din kayo magdadala ng tunics, mga damit yun sa panahon nila, magagarang damit o magaganda o para lang maging front nyo yon at mainganyo ang mga tao.
May engganyo ang mga tao, hindi dahil sa gospel na sinasabi nila, kundi dahil sa damit na pagsuot nila. At yun ang makikita ng mga tao, totoo siguro to kay Kristo kasi gagara ng damit. So, pero sinabi ng Panginoon, don't. Hindi nyo dapat gawin yon. Dapat maging like normal ang lahat. At ang sabi dito, nor sandals. Yung mga magagarang suot. Huwag kayo magdadala ng magagarang suot. Hindi sinasabi ng Panginoon na kayapa ka sa mga disyertong buhanginan. Huwag kayo magdadala ng mga sandalyas, yung mga bit-bit nyo. Parang kala nyo pupunta kayo ng magku-cruise ship kayo o magbabakasyon kayo sa tabing dagat, di ba? Mga ganon, yung sa Boracay, ganon. Nor staff, yung mga tungkod. Kasi sa panahon noon, ang tungkod noon is yun ay sign of well-to-do ka. Hindi lang yung hindi, kasi pagandahan ng staff noon. May mga gold-plated pa yan. So yung staff, tandaan ng yun. Boss na boss ang dating mo. Mga kapatid, ano ka, hudyo. Makinig ka dito. Papangaral ko sa inyo ang gospel. Yung mga may pera, yung mga magaganda damit, may pera, dito muna ka sa unahan, kayo ang priority ko. So, ganun ang ibig sabihin ng Panginoon na huwag kayo magdadala kasi yung tungkod ay sumisimbolo yon na kayo ay pinuno. Ano sabi ng Panginoon? Mangaral tayo as servant of the Lord. Hindi yung dating kung sino ka, pinuno ka. Kaya sinasabi kong ganyan, yung maraming pastor sa Philippines, kaya hindi nagbabago Pilipinas, ganun pa rin. Nung bata pa lang ako, sinasabi nga ng pastor, panalangin natin ang bawat gobyerno, sanghay ng gobyerno. Manalangin. Ang galing niya magsalita, no? Pero siya hindi nananalangin. Sigurado natutulog siya sa bahay niya. Madaling araw, gigising pa ako noon para lang sa ganun. Panalangin niyo yung mga barangay captain niyo na pagpalain. Barangay captain, mga tirador ng mga droga, may ibig sila pa yung promotor, di ba? Sila pa yung violators. Ayoko ang gawin nyo kasi kilala ko yung mga barangay captain namin, mga hoodlum. Sabi ko, panalangin, pagpalain. Kaya nababasa ko sa Biblia, paano pagpapalain ng Diyos ang isinumpa niya? Hindi niya pwedeng gawing pagpapala yung isinumpa niya. Yung isinumpang ginagawa ng mga barangay captains at ng mga mayors, vice mayor, pati congressman, yung mga may corruption. Kaya, nung nananalangin ako, nung natuto na akong manalangin ng ganun, Lord, bring justice to our justice system. Sa mga politician, bring justice. Hindi yung bless them. No, bring justice. Dalahan mo ng hustisya. Kasi nga, hindi ako pakikinggan na Diyos. Hindi niya pwedeng pagpalain ng isinumpa niya. Yung mga taong gumagawa ng kasamaan na ganun. Kaya, ang sabi ng Biblia na magpakumbaba, di ba? Ang bawat nangangaral. For a worker, kita mo ang tawag dito sa atin pag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, a worker is worthy of his food. Sabi ng iba, sabi siya, dapat ang mga worker ay may pagkain, pinakakain din. What is our food? Tulad na sinabi ng Panginoon, I have a food. Meron akong pagkain. Hindi yung pagkain na literal, kundi food is to do the will of God. Yun ang ibig sabihin nito. For a worker is worthy of his food. He share yung mga blessing na darating sa kanya, not in particular na pera o material na bagay, but blessing na manggagaling sa kalangitan mula sa Diyos. Yung mga spiritual blessing na to. Bakit sinabi ng Panginoon itong na kapag mangangaral kayo, the kingdom of heaven is at hand, at sinabi niya na freely you have received, freely give. Kasi we are supposed to be a good, yung tinatawag na steward ng Panginoon. Meron ba kayo nakitang stewardess sa aeroplano? Yung mga nakasakay na sa aeroplano. Ako, syempre, nakasakay na ako ng aeroplano. Lalo na asar ako pagpapuntang Pilipinas kasi ang haba, 12 hours. Hindi lang akong naasar, kundi yung iba. So, kasi kapag maliit yung upuan nyo, ang hirap, sabi ko, ang hirap. United Airlines, straight flight noon.
Hirap na hirap ako. Ganun, ang lalaki ng katabi ko. Pag ganun lang ako. So sabi ko, So, ibig sabihin, pag naaasar ka sa gano'n, hindi nangangahulugan, ikaw ay nagkakasala. Ibig sabihin, irritated ka o hindi ka komportable. Maraming ganyan, wag nyo nang... Kaya yung mga preacher na mukhang pera, doon sila sa first class. Doon sila sa yung iba may jet plane. Yung mga, kasi sabi nila na blessing daw, hindi. Binigay ng mga tao yung pera, akala nila sa kingdom mapupunta o sa gospel, kundi doon pala sa kapritsyo ng preacher. So, makikita natin yung mga gano'n na gusto nila, maayos sila, kontento sila sa upuan na maluwag. First class yung business class So, more than siguro mga nasa $3,000 yun one way o either two way. So dito, babalik tayo rito. The preaching of the gospel, the true preaching of the gospel, it must be free of charge. Libre. Because Jesus said, it's freely give to you. You freely received it, you have to freely give to others. Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Hindi kinakahiya ang pagpapahayag ng gospel ng Panginoon kahit ikay murahin, alimurain ng mga tao, because this is the power of God to salvation for everyone who believes. Ito ang power. Ang tunay na nangangaral ay nangangaral ng libre sa mga tao. Hindi nag-a-anticipate ng ibabayad ng mga tao through tithes, through love gift, or offerings. It must be free because Jesus Christ said in Matthew chapter 10 verse 7 hanggang 10 ay dapat libre. Freely you have received, freely give. Ayon sa verse 8. At the final judgment, sa Matthew chapter 25 verse 31, remember the separation of the sheep from goats, or sheep and goat. Sa final judgment. Sa verse 35, Jesus said to the sheep, sinabi ng king, na darating, at yung kanyang kingdom ay na-set up niya sa earth. At ang sabi, yung second coming yun, He said to the sheep, For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Verse 36, I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Verse 37, Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? Verse 40, eto na. And the king will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of these least of these my brethren, you did it to me. Kaya nga sabi ng mga tao, Panginoon, kailan ka namin nakita nagutom, nauhaw, walang maisot na damit, nagkasakit, at nasa prison, nasa kulungan. Ano sabi ng Panginoon? Anong mang ginawa niyo sa malilit na ito? Ang sabi, least of these my brethren. Ang tawag ng Panginoon sa mga taong naghihirap ng kalooban at hindi pa nakakarating sa kaharian ng Diyos ay mga brethren ng Panginoon, mga kapatid. Ano mang ginawa ninyo sa mga taong ito, ay ginawa niyo sa akin. Ang mga taong nagugutom ng uhaw ay ginawa niyo sa akin. Ganon din yung mga goat. Nagtanong, hindi ka naman namin nakita na, nagutom. Sabi, ano mang ginawa ninyo sa isa sa mga ito, pinagkaitan ninyo ng tulong,
o ng yung tinatawag na hindi ninyo binisita, hindi nyo man lang tinanggap sa inyong tahanan o binigyan ng kasuotan, ay ginawa ninyo sa akin. Ibig sabihin, inabandon. Inabandon ang tunay na gospel ng Panginoon. Inabandon ang tunay na meaning ng pagparito ng Panginoon. And these people, yung mga goat preacher ng gospel, either yan ay nanggaling sa mga born-again churches, Pentecostal, Methodist, any Protestantism, Lutheran, Catholicism, Charismatic, anyone na they're using the Bible. And then they're getting money from it. And then they feel and they thought to themselves, they are high above the heavens and the earth. They're high above the heavens. At akala nila na they're at top of the world. You are wrong. Kayong mga taong gumagawa niyan. You still at the bottom dirt. Jesus commanded us, the pangalawa, Jesus commanded us to preach the Word of God without any charge. At paano mangyayari yun? Yung mga tao na nagngangaral ng salita ng Diyos, but yung string attached nila, alam niyo ibig sabihin ng string attached? Halimbawa, ilulur ko yung sabihin na natin yung isang aso o dog. Tatalian mo, kumuha ka ng piece of meat, hilaw man o luto, itali mo ng string, ng tanse kung tawagin, o nylon cord. Iagis mong ganon. Aamoy niya, susundan mong ganon, susundan mo. Susundan yan, kasi naamoy. Pasusunurin mo yung aso, hinahatak mo yung Pagkatapos nun, madadali na yung aso. Ganyan yung mga nagdo-dog napping. Binibigyan muna ng tapos aamuyin. Pagkatapos meron na palang isang silo. Ang pangangaral ng Panginoon ay ginagamitan ito ng maraming masasamang preacher o tao ng tinatawag na bitag, string. Kaya nga, Jesus commanded us to preach the Word of God without charge, without anything involved or included doon sa pinangangaral mo. Ano ang kalimitang ginagamit nila sa pangangaral ng salita ng Diyos na dapat hindi natin gagawin ito without charge? How? Paano? Through tithes. Never ever preach this to gain wealth. Yung tithes. Makikita ninyo sa Hebrew chapter 7 verse 11 hanggang 19 kung babasahin ninyo yun. Pinaliwanag yung tithes ay ginawa ni Abraham muna yon matapos siyang makipagdigma sa apat na kings ng Middle East, kasama niya yung kings ng Persia at yung iba pang kings ng Assyria. Natalo niya yon at nakuha niya muli, nabawi niya yung kanyang pamangkin na si Lot. Doon nagsimula yun. Yung ugali ng pagtatites ay gawain ni Abraham kasi si Abraham, sa mga hindi nakakaalam, merchant siya. Ang mga pamilya niya ay merchant doon sa Chaldees, doon sa Babylon nung panahon niya. Naggagawa sila ng mga figurine sa clay, yung mga ganon. Naggagawa sila noon. Yung mga images, naggagawa sila. Ayun ang trabaho niya. At nung lumabas si Abraham, tandaan ninyo, wala pa siyang mga napakaraming cattle. Yung sinasakyan lang hanggang sa habang lumalabas siya ng Kaldeo o tinatawag na Babylon ay nakaka-acquire na siya because God is with him. Binebless siya ng Diyos. So ang kaugalian ng pag-iikapu ay kaugalian ni Abraham doon sa Babylon pa lang at kaugalian ng mga Aramic o Arameyong lahi. Yung pagbibigay.
Paano nangyari yun? Mababasa nyo sa Hebrews 7:11 hanggang 19. Explain ko na lang. Kung babasahin nyo, gusto nyo, basahin nyo. Ang sabi, hindi pa man pinapanganak si Levites, sabi. Nasa katawan pa lang daw ni Abraham. Kasi si Levi, ang inatasan na mangolekta ng tithes ni Moses noon. Kasi si Moses ay Levite sa ni Levi, sa tribe ni Levi. Sino ang tatay ni Levi? Di ba si Jacob? Si Jacob. Sino ang tatay ni Jacob? Di ba si Isaac? Sino ang tatay ni Isaac? Si Abraham. 4 generation. So, makikita natin dito na sabi ng Biblia na yung si Levi ay nasa katawan pa lang ni Abraham. Ang sabi. Kung titignan natin sa technical, sa terminology ng, sa technicality nito ay parang yung DNA niya nandun. Nasali na lang nasali. Ibig sabihin, yung ginawa ni Abraham, ipinamana niya, yung pagbibigay ng tent, ipinamana niya, yung ikapu, doon sa kaapu-apuhan niya na. Kaapu-apuhan, 4th generation. At yung mga Levites naman ay ginawa nila ito according sa sinabi ni Moses at yung mga Pharisees kumukolekta ng tithes. Ngayon ito. Ang sabi ng Biblia na si Abraham matapos niyang talunin yung mga kalaban ay sinalubong siya ni Melchizedek. Si Melchizedek, he doesn't have genealogy in the Bible. Just like the Horite people of the Bible, of the Old Testament, sa Genesis chapter 36, verse 29 hanggang 30. Just like the Horites. Marami nga nagsasabi na si Melchizedek ay most probably ay nasa lahi ng Asumim o mga Anakim, meaning giant. Pero maaring iba siya sa mga ugali ng mga tao na yon. Kasi mga Horites, mga giants sila. Sakop din nila yung Jebus, which is Jerusalem. Yung mga giants, yung mga Horites din. Nasa Jerusalem, nasa parang West Bank. Kaya nung manalo si Abraham, nabawi niya si Lot, at yung mga nakuha niyang mga wealth o doon galing sa mga dead armies ng mga 4 nation na natalo ni Abraham ay lumapit ang nagngangalang Melchizedek. After na umalis na yung 5 kings na nakausap ni Abraham, si Melchizedek naman. At nagpakilala si Melchizedek na Prince of Jerusalem. First time niya lang nakita yon. Bakit inopera ni Abraham? Unang-una, si Melchizedek ay walang genealogy. Maaring kakaibang itsura ni Melchizedek kaysa sa pangkaraniwang tao. Maaring isa siya sa mga giant na lahi ng mga Horites ng panahon na yon. Ibinigay niya yung 10th of everything. Yung practice niya doon sa Chaldea, sa Babylon, sa old city niya dati, ay ginawa niya as a form of pasasalamat. Dito makikita natin dito na sa Leviticus chapter 27 verse 30, Levites said, all the tithes of the land, whether seed of the land or fruit of the tree, is the Lord. Sinabi doon sa mga Levites ng Leviticus chapter 27 verse 30 na inutos ni Moses. Ang pag-iikapu ay si Moses ang nag-establish niyan. Not God Himself, but Moses. Kaya sinabi ng Panginoon, yung isang discussion niya sa mga Pariseo, ang sabi, ulitin ko, yung pagta-tithes ay inutos ni Moses specifically sa mga Levites.
na siyang nagsiserve sa temple, na siyang umaawit sa Diyos at tumatanggap ng mga offer. At yung mga Pharisees ay dapat lahat sila mga Levites din. Tithing was a made-up laws by Moses, not by God. Yung pagtitithes. Ikatlo, Jesus Christ, He disqualified tithing as God's law. Makikita niyo sa Luke chapter 11 verse 42. Jesus said, "But woe to you, Pharisees, for you tithe mint and rue, and all manner of herbs, and pass by justice and the love of God. This you ought to have done." Yung tithing according to Moses' law sa Leviticus. But without leaving the others undone. Nakasulat din yun sa Matthew 23 verse 23, same as Luke chapter 11 verse 42. Si Jesus Christ, pinuna niya yung pagtitithes. Sinabi niya na, "This you ought to have done." Gawin niyo yung pagtitithes nyo as Levites, yung mga Pharisees. But, at sabi rito, without leaving the others undone, yung importante, yung sinabi niya, love, justice, and yung tinatawag na forgiveness. Yun ang wala sa mga Pharisees. Sinabi ng Panginoon sa mga Pharisees, tungkol ito sa tithes na ginagawa ng mga Pharisees, because they're becoming wealthy and rich doon sa pagtitithes na yun ng mga tao. For the Pharisees, ang sabi rito sa Matthew chapter 23 verse 24, Jesus Christ said to them, sa mga Pharisees na nagpa-practice at gumagawa ng pagtitithes, "Blind guides, you strain out a gnat," yung mga maliliit na insekto sa tubig, yung mga alikabok na pumunta sa tubig, "and swallow a camel." Yung camel na binabanggit dito, which is tithe, yung malalaking limpak-limpak na mapapanginabangan nila, Jesus Christ call it camel. Tinatanggal nila yung nut, yung mga insekto sa tubig o sa anumang mga bagay, inaalis nila. Maliliit lang kasi yun. Walang kwenta yun. Di tayo yayaman niya. Wag yan. Anong ino-offer nino ni Manang Inday? Lang. 1 kilong bigas. Wala yan. Di tayo yayaman yan. Doon tayo sa nagbibigay ng 1 lechon. Ayun lechon. Offer lechon. Wag yan. Wag tayo pupunta dyan sa isa na yan. Wag natin intindihin yan. Isang saging lang kakayang ibigay niyan. Doon tayo kay yung maganda si brother Brother Tonyo. Brother Tonyo, liga rito. Upo ka rito sa harapan, Brad. Ano gusto mo? Gusto niyo pa ng pagkain o ano? Ganun ang mga preacher Kung sino yung malakas magbigay sa unahan, sa kanila, sa mga church nila, sa mga fellowship. Kung sino yung mayayaman, nasa unahan yan, iniintindi ng gusto at sila yung binibigyan ng atensyon ng gusto. Bakit di ko alam yan? I told you, I've been there I've been there. Kahit sa front, nagigitara ako, nakikita ko, who's who? Nakikita ko. At sa mga Bible exposition na mga seminar o mga school, yung mga ganyan, mga 2 weeks school, mga ganyan. Hindi exposition ang tawag nila ron. Bible seminaries, mga ganyan, mga conference, seminar, nandun ako lagi. Hindi ko na mabanggitin yung pinaka nagbibigay ng sponsorship rito. Dito sa Amerika yun Pero they're not that bad tulad ng mga nandiyan sa Philippines. So, yung mga nasa unahan, magaganda, bihis, magagara. Pag ikaw ay pipitsuging ka, doon ka lang sa likod. Kung hindi nagbibigay, tsaka nagbibigay ng maliliit lang, doon kayo sa likod. Binibigyan nila ng magagandang upuan, special guest. Tapos pag meron silang handaan, mga hihingi ng tulog sa mga sa mga membro, meron tayong pahandad, narating dito isang bisita natin, si Pastor ganito, yung mga tao bibigay nga naman. Uunahin nilang pakainin yung mga masisibang pastor
kaysa sa mga miyembro nila na nagugutom, kanina pa nagigigitara o yung mga naglilinis sa ano, makikita ninyo na pariseyong-pariseyo ang gawain. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila na tinatanggal ninyo yung mga gnat, yung mga insektong maliliit, pero nilulunok ninyo yung camel. Dahil masisiba kayo. Napakasisiba ng mga preacher. There are so many preachers talaga sa Philippines ngayon na dapat nyo pag-ingatan eh. Kaya nga, sasabihin nila, huwag nyo kakalimutan dumalo sa gawain. Kasi nga, pag dumalo kayo, ay nandun, magbibigay na kayo ng tithes. Ang isa pa rito ay, ang concern ko sa inyo ay ilalayo kayo sa tunay na gospel. At when they did it, ay they can grab your neck. Do this. Give it to me your wealth. At hindi lang yon. Sasabihin pa na ibang preacher, oh, brother, may maganda ka palang anak, dalaga. Ilang taon na siya? 16 pa lang, oh, pastor. And then kakausapin, bro, sabi ng Panginoon, ialay mo yung anak mo. Meron kaming ano rito, yung 5-day seminar, dito na lang siya matutulog, dito sa church o yung sa bahay ko, para mag-guide siya ng Holy Spirit. Naka naman, ay ng banat nila, di ba? Anong gagawin ngayon? Gagahasain yung 16 years old, sasabihin, ito'y paglilingkod sa Diyos, pumayag ka na. Ika'y babanalin ng Diyos. Ganyan ang ginagawa ng maraming pastor dyan sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, sa ibang mundo, yung nasa loob ng tinatawag na Christian world, Christendom. They are abusing their members. Basta pangit, doon ka sa likod. Mag-asheret ka na lang. Mas gusto nga nila magagandang asheret eh. Pag pangit kang babae ka, doon ka mag-alaga ka ng mga bata, yung ministry, children's ministry. Isipin yung ginawang yaya. It's all free, walang bayad. That's slavery. Slavery maliwanag. Ganun ginagawa talaga nila. At pag nakita yung isang babae, mayaman, maganda, bihes, sasabihin ng pastor, sister, saan ka sa Amerika? Malinis ang hangarin ng babae. Kala niya, nasa tama siyang sinamahang iglesia o sambahan eh. Dito ako sa Nevada, nagtatrabaho. Isa akong nurse. Oh, sister, alam mo, meron tayong yung tinatawag na parang kawang gawa. Kung gusto mong makatulong ka na pwede ka magpadala ng kahit mga 3 boxes ng mga, used clothes. Pwede nating bibigay natin, itutulong natin yun. Ito namang babae, kala niya, totoo yung sinasabi, nagpapadala. Gagawing ukay-ukay, sila muna makikinabang na ito. Para sa atin to mga anak, ito, ang ganda nito. Ano tatak nito? Ano to? Basta made in US ang ganda Sa ito. Tapos yung mga member nilang alila, ginagawang alila sa loob ng bahay nilang mismo. Yung mga member nila, hindi binabayaran yun ang ginagawa lang nila, tinatakot nila. Dahil sinatakot ang salita ng Diyos, kapag di ka naglingkod, ganito, libre pagkain ka naman dito. That's slavery. Dito makukulong sila sa Amerika. Hindi sila makukulong lang na 1 taon. More than 20 years pa. Tapos ang gagawin nila, ganun. Aabusuhin yung mga nagbibigay. Akala ngayon mga nagbibigay sa magandang napupuntang, hindi, sa mga kanila, tapos binebenta. Ganun ang gawain ng maraming preacher. Papaalam ko na sa inyo sa Pilipinas. Ganun ang ginagawa nila. Kaya nung I decided, these things must be exposed. Kahit hindi ako magpangalan, sasabihin ko sa inyo, yung mga tao na yon, they did it. They did it. Maaaring sabihin ng iba sa inyo, siguro matagal na yun, baka napatawad na ng Panginoon. No! Yung sinabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa isa sa mga maliliit na ito, ay ginawa mo sa akin. Did Jesus Christ forgave those preacher? No. Sila nga yung sisigaw, Lord, nangaral naman kami. Hindi ko kayo kilala kayo mapaggawa ng masama.
Nangaral naman kami sa mga karsada, nangaral kami sa mga simbahan, sa mga fellowship churches, nangarating kami sa ibang lugar, nangaral kami sa mga sasakyan, sa mga bus, nangaral naman kami, Panginoon. May Sunday school pa, Sunday service pa. Nangolekta pa kami ng tithes and offering, Lord. Ano sasabihin ng Panginoon? Kayo mapagawa ng masama, hindi ko kayo kilala, magsilayas kayo, doon kayo sa impyerno na para sa mga kampo ng Diablo. So makikita natin dito, Jesus Christ disqualified the tithing, the practice of tithing. Hindi yun ang God's law na sinasabi ng Panginoon na we should concentrate. Kaya ang sabi rito ng Biblia, makikita natin dito, Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Romans 10:4. Si Kristo ang pinakatuldok ng law. When Jesus Christ said na ang tithing ay hindi niya inutos because Jesus Christ is the end of the law. Jesus Christ came to this world, Matthew chapter 5 verse 17, to fulfill all laws and the prophets' prophecies. Naganap na yon nung siya ay namatay at muling nabuhay. It's done. Hindi binabalikan ng Old Testament ang paghahandog ng mga animals, pagsusunog, ang pag-iikapo ay hindi binabalikan sapagkat yan ay purely Levitical laws o mga Levites lamang ang gumagawa niyan. Yung pagtatayad sa panahon nila at nung sa panahon ng Panginoon Kristo at sinabi ng Panginoon Kristo na alin? Na inaalis ninyo yung maliliit na batas, yung mga maliliit na issue, pero ito, camel, nilulunok ninyo kasi tithes eh. May pakinabang. We are not under the law. Apostle Paul said in Galatians chapter 3 verse 24, we are not under the Levitical laws of Moses because we are not Levites. We are not Hebrew people. We are not Jews. Tayo na wala doon sa tinatawag na realms ng mga Levites o yung world ng mga Levites, we are not supposed to practice tithes because Christ is the end of the law. That's it. And Christ didn't and never practice tithes and offering. Wala kayong makikita. Binigyan nga siya ng coins ng mga Pharisees. Sa kami dapat bang magbayad ng tax sa Romans? Sinisilo eh. Di ba sinisilo siya? Sabi ng Panginoon, hindi nila magagano ng Panginoon. Kaninong picture o mukha na dito sa coins? Kay Caesar. Render to Caesar what is Caesar and render to God what is God. Yung pera, hindi nila pwedeng i-offer sa Diyos yun eh. Yung pera. Kasi may mukha ng Gentile eh. Ni Herod. So, ganun ka-smart ng Panginoon sa kanila na kala nila matitricks nila ang Panginoon. Anong ino-offer lang ng mga tao doon sa ano? Sa ang tamang pag-offer sa templo noon. Yung mga herbs, yung mga bato-bato, yung mga tupa. Yun yung maliliit na bagay na ayaw ng mga Pharisees kasi wala silang kikitain doon. Hindi mo pwedeng i-offer yung pera. Anong ginawa ng mga Pharisees? Naglagay ng box offering doon sa ano? Sa labas ng holy place. Yung pagpasok pa lang ng templo, doon naguhulog ng mga Roman coins yung mga tao. Para sa kanila yun eh. Kasi hindi nila pwedeng dalhin sa Holy of Holies o sa Holy Place. Ang tinatanggap lang sa Holy Place, kumim,
tumim, ru, yung mga mint. Yung mint, alam niyo yung mint na dahon? Yung parang chiclets na nilalagay sa chiclet. Kumakain ako na meron ako sa backyard ko. Pag gusto ko medyo maanghang, mentol, yun. Yun lang nga pwedeng dalhin eh. Tsaka wisik-wisik ng dugo. Siguro sabi ng mga Pharisees, mga Levite, lugi tayo sa negosyo natin itong religion ah. Mga fellow pastors and preachers, gawa tayo paraan. Paano gagawa ng paraan? Di ba 1980s ngayon? Early 80s nilang ginawa yun, mostly. Late 1970s, kasi 1976, wala pa yung tights na yun eh. Pero meron ng mga charismatic group. Charismatic group muna nung una, according sa history doon. Pagkatapos, ginamit na nila yon. Pinasok yung Old Testament para makakolekta ng pera. Ginamit na nilang preaching at doctrine. Nasa doctrine na nga nila eh. Hindi nila alam, invalid na nga yun eh. Kumbaga sa batas ng hindi ka na pwedeng hindi mo pwedeng i-practice yung batas na obsolete, inalis na ng gobyerno, hindi mo pwedeng sundin yun. Hindi mo pwedeng sundin yun kasi nga, tapos na yun eh, wala na yun eh. Wala na yung ganun eh. Kaya dito, sabi ng Biblia na Galatians chapter 3 verse 24, we are not under the law anymore, therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Yung law nagiging tagapagturo lang para dalhin kay Kristo ang isang tao. Hindi para kumolekta ng tithes and offering, kundi para dalhin ang tao kay Kristo. Hindi dalhin ang tithes na nakolekta kay Kristo. Wala kang makikita, di ba? Ang linaw. Hindi eh. Kahit mangolekta sila ng tithes, sasabihin, para naman sa Panginoon to. Hindi, binawal nga ng Panginoon eh. Binawal nga ng Galatians 3:24. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. Anong dadalhin kay Kristo? Tithes ba? Tayo! Mga tao, yung kaluluwa natin, dadalhin kay Kristo, hindi tithes and offering. Kaapat, the religious practice of tithes and offering, ang sabi rito, those who practice tithes and offering won't be saved. They're not saved. Luke chapter 18 verse 10 hanggang 14. Mababasa ninyo rito, merong isang tax collector na nalangin. Nandun lang siya sa bungad eh. Hindi makapasok doon sa una. Nasa nakaganon lang. Nakasulok, sabi ng Biblia. Lord, patawarin mo ko. Ang sabi, isosoli ko lahat ng aking mga nakulimbat. Ibabalik ko sa mga tao. Patawarin mo ko. Nahabag siya. Ginagano niya yung dibdib niya. Pinapound niya. Lord. Nagsisi siya ng gusto. Mababasa niyo yan sa Luke chapter 18 verse 10 hanggang 14. Pagkatapos, merong isang nananalangin din malapit sa tabi niya. Nakikita niya siguro sa bandang kanan o kaliwa. Nanalangin, Lord, marami salamat. Hindi ako katulad ng tax collector na to. Magnanakaw, masama, mukhang hindi naliligo, mukhang babaero. Ako hindi ko ginagawa yung Panginoon, di ba? Maraming salamat, Panginoon. Hindi ako katulad nito. Lord, verse 12, ang sabi, Luke 18, verse 12, Lord, I fast twice a week. Nag-aayuno ako, nagpa-fasting ako ng 2 beses sa isang linggo, Lord. Lord, I give tithes of all I possess. Nagbibigay ako ng ika-10, Lord. Anong sabi ng Biblia? Sino ang kinalugdan ng Diyos at pinatawad matapos silang manalangin pareho? Yung tax collector na humingi ng kapatawaran na walang binanggit na religious duties.
Walang binanggit, nangaral ako, Panginoon, nagbibigay ako ng ikapo tithes, nangungulekta ako ng tithes. Wala eh. Lord, forgive me, I'm a sinner. Simple prayer. Doon naligtas yung tao na yon. Pero itong nagpa-practice ng I fast twice a week, Lord, I give tithes to you and offering. Nagsasayaw kami sa gitna, may dance ministry kami, Lord. Meron kaming tinatawag, Lord, na mga children's ministry, Lord. At hindi lang yung Lord. Meron kaming tinatawag na prayer warrior, Lord. At hindi lang yung Panginoon. Meron kaming tinatawag na feeding, Lord. Lahat ng ito ay dahil para ang tithes and offering o tithes ay makolekta, madala nila doon sa kanilang leader. At ginagamit nila ang mga taong walang kamuwang-muwang na ginagawa na pala silang tinatawag na slave. Slavery. Walang bayad yung kanilang paglilingkod. Sasabihin nila na volunteer lang naman yan eh. Volunteer? Buong buhay nila dyan nakatuon? Ni Social Security, SSS, hindi nila binayaran. Naglilingkod eh. Dapat nga makulong yung mga preacher na gano'n eh. Maipasara yung mga churches nila eh. Kasi ginagawa nilang tinatawag na human trafficking. Nagtatraffic nga sila ng ibang tao sa probinsya. Gagawing katulong dun sa church nila, sa bahay ng pastor nila. Ang ipapangako lang na pagpapalain ka ng Panginoon. Alam mo, pagdating ng araw, pagpapalain ka ng Panginoon. At kung ikaw ay taga-Bisaya ka, alam mo, kapatid, sasabihin pa ng pastor, alam mo, anak, darating ang araw. Magpa-prophecy pa yan. Magandang prophecy. Makakakilala ka ng AFAM. Alam mo kasi magpipreach ka ako sa Amerika, makakarating ako doon. May pakikilala ako sa yung AFAM. Maaalis ka sa sa kalagayan mo na yan. Huwag ka mag-alala, pupunta ako ron. Alam niyo yung mga burakot na preachers, subukan niyo pumunta sa Amerika at gawin niyo yan sa mga taong aalipinin niyo rito. You will end up in jail. Sasabihin ko sa inyo, you will end up because you are doing this only for money. Yung mga nagpipreach ng gospel na walang concern, walang konsensya sa mga tao. Makikita ninyo, nagpatayo ng mga simbahan nila, silang may-ari. Nagpatayo ng mga bookstore, tax-free sila may-ari. Nagpatayo ng eskwelahan, tax-free sila may-ari. At yung mga lupa na hindi naman part ng place of worship nila ay ina-apply sa gobyerno na tax-free. Yun ang kawalang niya ang ginagawa nila. Lahat. At yung mga anak nila, they can send them to college. Kasi nasa kanila na lahat ng perang binigay nyo. While yung mga anak nyo naman naghihirap, paano kukuha ng tuition fee? Yung mga nanay nagtatrabahong katulong sa Hong Kong, sa Kuwait, nagpapaalipin para mapag-aral ang anak. At matauhan na kayo mga nagtatrabaho sa Hong Kong, ibinibigay nyo yung pera nyo, 10% na kinikita nyo. In exchange na akala nyo ay tutubo ito kasi pagpapalain kayo. Ayun ang sinasabi nila kasi ang tawag ron ay scamming. Binibigyan kayo ng prosperity gospel mga tawag ang hawak nila, which is false gospel. Tandaan nyo, dito sa mundo, there's a lot of challenges. Pagsubok, sabi ng Panginoon. At ang tunay, sabi ng Biblia na anumang may tutulong ninyo doon sa sinasabi ninyong simbahan o sambahan, ang sabi ng Biblia, itulong ninyo sa immediate family ninyo, hindi sa kanila. Because at the end, kapag broke na yung bank account nyo, na broken-hearted na kayo, they won't gonna lift their finger, kahit isang finger lang sa inyo to help you. Tell me I'm wrong. Tell me. Sabihin nyo kung mali ako. Ang tamang gawin natin ay pananampalatayang diretso sa Panginoon, rekta. Walang kaugnayan sa mga yon, na mga preacher na yon, na at the end, you will cry harder. At sasabihin ninyo na nadaya pala ako. Baka isa ka sa makasama nila
doon sa judgment ng Panginoon na sumisigaw, Panginoon, papasukin mo kami sa langit, Panginoon. Nangaral naman yung pastor namin Sinunod pa nga namin Ako pa nga taga-collect ng tithes nadapa pa nga ako, pero bumangon ako. At least, bitinampot ko yung mga perang nahulog. Lord, sige na, Lord. Absuelto mo ko. Hindi ko nakilala yung pastor na yun Too late for you. Too late for you. And then these preachers, yung mga tao ngayon, ang sabi rito, their excuses, they're using the Bible, the Malachi chapter 3 verse 8 hanggang 12. Sino si Malachi? Si Malachi ay nabuhay around 400 BC. Bago magsara ang Old Testament at dumating ang tinatawag na Maccabean Revolt at dumating ang kapanganakan ng Panginoong Kristo around 4 BC. So about 300 plus BC, 300 plus years, ang tinatawag na silent. Walang prophet. Sino si Malachi? Si Malachi ay contemporary ito ng mga nagtatayo ng last tinatawag na yung second temple. Matapos ang mga Jew ay payagan ni King Cyrus na makabalik sa Israel. At nung si King Darius na ang hari ay nangyari yon. Pinabalik sila. And then makikita natin na sila Zorobabel, sila Nehemiah, Ezra, sila ang nag-build ng tinatawag na nanguna sa pagtatayo ng second temple, yung second temple. At hindi pa flourish masyado yon. Dumating ang mga Greeks, ay yung mga Epiphanes Kingdom, Seleucid Kingdom, noon ay sila ang unting-unting nag-ayos. Dumating ang si King Herod, ay pinaayos niya hanggang sa pinanganak ang Panginoon sa Kristo, ongoing ang pagpapaganda ng Second Temple. Ang sabi ni Malachi na sa paano yung ninanakawan ng Diyos, sinabi niya sa mga Hudyo. Ang kausap niya yung mga Hudyo. Ang dumating lang sa Israel sa panahon ng diaspora, ang dumating lang doon ay ang lipi lang ni Levites tsaka ni Judah. Yung dalawa lang na to. Yung 10, they're still gone or missing. So yung bumalik lang kasi yung 10, yung 10 tribes of Israel, ipinatapon ito ng mga Assyrian armies. At syempre yung Assyrian army ay conquered din nila ang kalahati ng Babylon. So Assyrian army, pinatapon yung mga 10 tribes ng Israel saan? Northern part ng mundo, which is the land of Magog, Togarma, Gog, at yung papunta na roon sa Mount Caucasus, nakarating ng Europe, Eastern Europe. Doon sila tinapon. Yung 10 tribes. Yung 10 tribes. Nung first pagtapon sa kanila, yung 10 tribes munang nauna. Tapos yung until now, yung 10 tribes na yon nagkalat pa rin sa Europe yun. Ngayon, si Malachi, nangangaral siya kasi mga tao ay ayaw na magbigay ng tithes para mapagpatuloy nila yung building. Ayun ang dahilan nun. Kaya inano ni Malachi na sa inyo ninanakawan ng Diyos, nag-preach siya about sa tithes kasi yung mga Levites tsaka mga Hudyo, yung mga sa lahi ni Judah, ay tinatamad ng magbigay ng tithes. Kasi, alam niyo kung bakit? Matapos silang magsimula ng magtatag ng Second Temple, yung mga tao sa Israel noon, doon sa Judea noon, ay unti-unti naman nagpupunta sa Greece. Kasi nandun ang green pasture. Sa Greece, doon sila nagpupuntahan. Kasi under sila ng Greece. Kaya pumunta sila, parang Pilipinas, nung under ng Amerika, pupunta sa Amerika ng walang visa. So, gano'n na nangyari. Kaya, ang mga naiwan doon sa Israel noon,
na nagtatayo ng templo ay mga poor. Kaya si Malakay ay nagpaparinig sa mga mayayamang Jew, yung mga sulat niya, dinadala niya, saan yung ninanakawan ng Diyos? Sa pamamagitan ng tithes and offering o tithes. Yung Malakay, specifically para sa mga Hudyo na nasa Israel at mga diaspora Jew nung nasa Greece noon. Hindi para sa inyo, mga born-again pastors na gumagamit ng Biblia o preacher, hindi para sa inyo ang Malakay. Kaya hindi nyo pwedeng gamitin yung basahin ninyo ang kasaysayan yan. Na ito ay nasulat nung tinatayo nila ang Second Temple. At kulang sila ng pondo nila. At dun lang makukuha ang pondo na yon sa mga taong nagpuntahan sa Greece para tulungan yung mga tao rito sa Israel noon para mabuild nila ang Second Temple. Pero hindi natapos. Sino ang nagtapos? Yung mga Greeks na. At pagkatapos ng mga Greeks, yung mga Romans naman. Kaya dito makikita natin, si Malakay, he was the last messenger bago mag-close ang Old Testament at dumating na ang New Testament. Ang ibig sabihin ng Malakay is God's messenger, galing sa salitang angel na messenger o Malak. Here's my conclusion, mga kapatid. Galatians chapter 3 verse 2 hanggang 4, Apostle Paul said, This only I want to learn from. Ito lang ang gusto kong malaman sa inyo. Sabi niya sa mga disipulo niya o sa mga taong followers niya. Did you receive the Holy Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Verse 3, Galatians chapter 3, and then sa verse 3, Are you foolish, having begun in the faith and ended up in what? In the flesh. Law. Yung ginamit niya salita rito, are you foolish? Meron tatlong klaseng foolishness sa Greek word. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginamit niya rito. Yung unang moros. Yung moros, dyan ang galing ang salitang moron. Di ba? May maririnig kayo na matinding yun. You moron. Galing kasi sa salitang moros. Kaya sinasabi ko. Isa naman, ang ibig sabihin ng moros ay being dull. Yung mabagal ang pag-iisip. Stupido, stupid, ang sabi rito. Which is foolish sa modern translation. But in Greek ay moros. Ginamit dito sa Greek sa ibang mga sa ibang mga verses. Pero hindi ko na sasabihin yun. Ang pangalawang ibig sabihin ng foolish ay aphron. Aphron is Greek word is lack of reason, understanding, and discretion. Yung ganong mga tao. Ito yung mga taong yung kung tawagin sa atin ay bobo, parang baliw, ganon. They are yung discretion nila affected. They were also reckless and impulsive and thoughtless. So aphron. Kalimitan yan yung mga tao na alam na nga nilang delikado, magdadrive pa ng mabilis, magbabanking pa sa pa-slide na gano'n, yung mga curb. Kotse nga, tataob dun yung bisikleta pa kaya o motorsiklo pa kaya, di ba? Ang ginamit dito ni Apostol Pablo na, are you foolish? Having begun in the faith, tapos nag-end up kayo sa flesh, sa laman, meaning sa batas ng tao, ng Old Testament. Ang sabi rito, ang ginamit niya na, are you foolish? Ano ethos? Ano ethos is lack of intelligence, failure to understand the spiritual truth. Dito tayo kasi we're talking about spiritual matters. Yung spiritual truths ay hindi maabot ng mga taong ito because they were blinded by Satan. Yung mga preacher, they keep on preaching yung tithes and offering na alam nila obsolete na. Wala na sa Bible because Jesus Christ, He already offered Himself. And tithes and offering doesn't even preach by Jesus Christ.
and his disciple. And tithes doesn't even came from God. It was Moses' idea for the Levites people because of Abraham, just to establish Abraham's existence. Nung natalo niya yung 4 kingdoms o 4 kings at sinalubong siya ni Melchizedek na walang genealogy. Etong sinabi ng Panginoon sa atin, nasa huling araw, Luke chapter 18 verse 8, Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Makakakita pa kaya siya ng tunay na pananampalataya, tunay na gospel, at tunay na nangaral ng salita ng Diyos? Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat nire-representa natin ang kalangitan at ipinapahayag natin ang kingdom ng Diyos kasama yung King of Kings and Lord of Lords sapagkat siya ang maghahari sa mundo. Tulad ito ni John the Baptist na nangangaral siya para ipaghanda ang daraanan ng tunay na tagapagligtas. Kung sa pangangaral natin ay dahil obligado lang nating sabihin ang tithes para kumita, para sa pamilya may pangkain, hindi ba't ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang hirap at gutom at pagod? Anong sinabi ni Apostol Pablo? Hindi ko ginamit ang mga yan. Sa halip, ginamit kong aking mga kamay sa pagtatrabaho at paghihirap sa pagtatrabaho para makakain. Kapag ang Biblia ay ginawa ninyo na paraan para kayo yumaman at mabuhay at kumain dito at magmantika ang iyong mga bibig sa masasarap na kinakain dahil kayo nakakakolekta ng pagkain, kayong sinasabi ng Panginoon, nasisigaw sa ilang araw, Panginoon, nangaral naman kami ng salita mo. Ba't hindi kami makakapasok sa langit? Ang katotohanan yan, ang tunay na nangangaral ng salita ng Diyos, walang anumang hinihinging kapalit. Sinasabi niya ang daan patungo sa buhay ng walang hanggan na hindi ang dulo ay material ang kapalit. Pinansyal man o pabor. Maaaring sasabihin ninyo yan na iba yung pastor namin, mabait naman yung pastor namin. Sa sarili mo lang yun. But kung nakinig ka sa sinasabi ko na to, yung mga sinabi ng Panginoong Kristo patungkol doon, who will you gonna follow? Your pastor or our Lord Jesus Christ? Your pastor or Jesus Christ na siyang napako sa krus? Kung ipinapangaral ng pastor nyo ang tunay na Kristo, sinabi ng Biblia na sinabi ng Panginoon, mag-impo kayo ng yaman sa kalangitan, hindi dito sa mundo. Makikita nyo kung yung mga pastor ninyo nagyamanan na, nagkaroon na ng malalaking bayad sa sasakyan, at kayo naghihirap pa rin, makikita ninyo na nilabag nila ang sinabi ng Panginoon tungkol sa pag-iimpok. Pag-save. Mag-save kayo, hindi ng pera, kundi ng mga spiritual na bagay. Nasa sa inyo yun. For me, and for my household, for my loved ones, family, even my pets, I will rather obey the Lord rather than man. At lagi natin tatandaan na si Jesucristo ay hindi nagpapabiro. You cannot mock God ng ganun na lamang na hindi ka papaparusahan. God cannot be mocked. Whatever man sow, he shall also reap. Itong nakakatakot. Kapag ang inyong buhay, ang inyong spiritual ay ipinagkatiwala nyo sa isang tao na alam ninyo
na alam ninyo na sa kanyang ginagawang pangangaral ng salita ng Diyos ay involve ang pera. Pinag-uusapan nila ang pera. Namumroblema sila sa mga tao kung paano magbibigay ng pera. Gagawa sila ng iba't ibang approach para lang makakuha ng mga pera sa mga tao. Makikita natin dito na ang yaman ng mundong ito ay lilipas at hindi natin pwedeng ipangsuhol sa Diyos ang ating naging kayamanan sa mundong ito para maligtas ang inyong kaluluwa. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Luke chapter 18, verse 8. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Ito pang inyong kaibigan, kapatid na si Brother John ng Creoke Pananampalataya Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen and amen.